Magandang umaga sa ating lahat mga kasulidrak. Isang panibagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Isang panibagong pagkakataon upang maranasan ang kanyang biyaya, maranasan ang kanyang katapatan, at maranasan ang walang hanggang pag-ibig. Anuman ang ating pinagdaraanan, maging ito man ay kagalakan, pagsubok, pag-aalala o paghihintay, tapat ang Diyos na sumasama at gumagabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa umagang ito mga kasulidrak, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig sa kanyang salita. Isang tabi muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa Panginoon. Hayaan natin ang kanyang salita ang magbigay sa atin ng pag-asa, naglakas, karunungan at direksyon sa ating paglalakbay sa araw na ito. Habang tayo ay magninilay, alalahanin natin ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago, hindi napapagod, at hindi nauubos. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, tayo ay tinatawag ding magmahal, magpatawad, maglingkod, at maging pagpapala sa ating kapwa. Naway maging bukas ang ating puso sa tinig ng Diyos at hayaan baguhin niya ang ating buhay. Dalangin natin na ang ating pagninilay ngayong umaga ay magpapalalim ng ating pananampalataya, magpapalalim, magpapatatag ng ating pag-asa at mag-apoy ng ating pag-ibig sa Panginoon at sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng Diyos habang tayo ay sama-samang lumalapit sa sa oras na ito ng pagninilay at pananalangin. Purihin ang Panginoon. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, buong puso kami nagpapasalamat sa iyo sa panibagong umagang iyong ipinagkaloob. Salamat sa biyaya ng buhay, sa iyong walang sawang pag-iingat, at sa iyong katapatan na bago sa bawat araw. Panginoon, sa oras na ito ng aming pagninilay sa iyong salita, inihahandog namin sa iyo ang aming mga puso at isipan. Alisin mo ang anumang pag-aalala, pagod o anumang hadlang na maaaring pumigil sa amin na marinig ang iyong tinig. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong katotohanan at hipuin mo ang aming puso upang maisabuhay namin ang aming matutuhan. Maraming salamat, Ama, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Bago pa man kami lumapit sa iyo, ipinakita mo na ang iyong dakilang pag-ibig sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Ang iyong pag-ibig ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng kapatawaran at bagong buhay. Turuan mo kaming tumugon sa iyong pag-ibig sa pamagitan ng taos-pusong pagsunod, tapat na pagsamba, at tunay na pagmamahal sa aming kapwa. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang aming mga salita, pag-iisip at mga gawa ay maging salamin ng iyong pag-ibig. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad, mapagpakumbaba, mahabagin, at handang maglingkod. Naway ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong kabutihan sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan,
at sa lahat ng aming makakasalamuha. Dalangin din namin na ang lahat ng mga dumadanas ng kalungkutan, karamdaman, pangamba, at pagsubok. Ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at yakapin mo sila ng iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya at punuin mo sila ng pag-asa. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, naway hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging mga tagatupad nito. Turuan mo kaming magmahal, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. At naway may pakita namin ang pag-ibig na ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lahat ng aming pasasalamat, papuri at pagsamba ay iniaalay namin sa iyo. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasolidrak, ay matatagpuan sa 1 Juan, talatang 4, kabanatang 4, talatang 11. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Mga kasolidrak, unang araw ng buwan ng July. Di ba? Ngayon, July 1 na. Di ba? Tapos August. After ng August, Bear na. Di ba? Napakabilis ng panahon. Di ba, mga kasolid? Talaga namang ang bilis na tumanda ang tao. Ngayon, ang ating pagninilayan ay makikita sa unuhan. So, ang talatang ito ay isa sa pinakamalinaw na paglalarawan ng tunay na pinagmumulan ng pag-ibig. Hindi nagsisimula ang pag-ibig sa tao, kundi sa Diyos, mga kasolidra. Bago pa man natin siya makilala, hanapin o mahalin, na ipakita na niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ang ating kakayahang umibig ay bunga lamang ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating kabutihan o pagiging karapat-dapat. Maraming pagkakataon na tayo ay nagkulang, nagkasala, o lumayo sa Kanya. Gayunman, mga kasolidra, hindi siya tumigil, no? Hindi siya tumigil sa pagmamahal sa atin. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng paglalaan ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo. Ito ang pag-ibig na hindi nagbabago, mga kasolidra. Hindi sumusuko at hindi naghahanap ng kapalit. Kapag tunay nating naunawaan ang lawak ng pag-ibig ng Diyos, nagbabago ang ating puso, mga kasolidra. Natututo tayong magmahal, hindi lamang sa mga taong mabait sa atin, kundi maging sa mga mahirap mahalin. Natututo tayong magpatawad, mga kasolidra. Natututo tayong magpapakumbaba. At natututo tayong maglingkod dahil na ranasan na natin ang habag at biyaya ng Diyos. Ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay nagiging lakas upang mapagtagumpayan ang galit, ang inggit, ang pagmamataas at ang paghihiganti. Ang pag-ibig na tinutukoy sa talatang ito ay hindi lamang damdamin. Ito ay isang desisyong isabuhay ang kabutihan, ang katapatan,
at ang malasakit sa kapwa. Ang tunay na pag-ibig ay makikita sa ating mga salita, makikita sa ating mga kilos, at makikita sa paraan ng pakikitungo sa ating pamilya. Mga kaibigan, mga kapwa mananampalataya, at maging sa mga taong hindi natin kasundo. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ang naghahari sa ating puso, mga kasolidrak, nagiging buhay na patutuo tayo ng kanyang kabutihan. Hinahamon din tayo ng talatang ito na suriin ang ating relasyon sa Diyos. Kung sinasabi nating mahal natin siya, dapat itong makita sa ating pagsunod sa kanyang mga utos at sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao ay hindi maaaring paghiwalayin. Ang pusong tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay kusang nagbubunga ng pagmamahal, nagbubunga ng kabutihan, at nagbubunga ng kapatawaran at paglilingkod. Sa mundong puno ng pagkakahati-hati, mga kasolidrak, galit at pansariling interes, ang mga Kristiyano ay tinatawag na maging mga daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Ang ating pagmamahal ay dapat maging ilaw sa mga nawawalan ng pag-asa, lakas sa mga nanghihina, at pag-asa sa mga sugatan ang puso. Hindi natin kayang magmahal ng ganito sa sarili nating lakas. Hindi. Ngunit sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagiging posible ang pamumuhay sa pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Naway lagi nating alalahanin na ang pundasyon ng ating pananampalataya ay hindi ang ating pagmamahal sa Diyos, kundi ang Kanyang pag-ibig sa atin. Dahil Siya ang unang umibig, tayo rin ay tinatawag na magmahal. Magmahal ng tapat, may pagpapakumbaba, may pagpapatawad, at may malasakit. Sa ganitong paraan, mga kasolidrak, naipakita natin sa mundo ang tunay na katangian ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasolidrak, sa 1 Juan, Kabanata 4, talatang 11. Ang hamon sa atin ngayon ay tanggapin at isabuhay ang katotohanang tayo'y umiibig sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Kapag tunay nating naranasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito dapat manatili lamang sa ating puso. Dapat ito makita sa ating mga salita, sa ating mga kilos, at sa ating pakikitungo sa iba. Hinahamon tayong magmahal kahit mahirap. Hinahamon tayong magpatawad kahit tayo ay nasaktan. Hinahamon tayong maglingkod kahit walang kapalit. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi namimili ng tao. Ito ay mapagpatawad, mapagbigay, at mapagmalasakit. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mga kasolidrak, tayo rin ay tinatawag na maging daluyan ng ganoong uri ng pag-ibig sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating paaralan, at sa ating trabaho, at sa ating komunidad. Suriin natin ang ating sarili. Mayroon pa ba tayong kinikimkim na galit, sama ng loob, o kapaitan? Mayroon bang taong kailangan nating patawarin o abutin ng pagmamahal? Huwag nating hayaang manaig ang galit o pagmamataas, mga kasolidrak. Sa halip, piliin nating mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin.
Sa bawat araw, mga kasulidrat, no, gawin nating layunin na maipakita ang pag-ibig ni Kristo sa pamagitan ng ating kabutihan, sa pamagitan ng ating katapatan, sa ating malasakit, sa ating paglilingkod. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay magiging buhay na patutuo ng kanyang biyaya at pag-ibig. Sa araw na ito, mga kasulidra, gumawa ng isang konkretong hakbang ng pag-ibig. Magpatawad sa isang taong nagkasakit sa iyo. Magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Maglaan ng oras sa isang nalulungkot o magbahagi ng salita ng Diyos. Ipakita sa iyong buhay na ang pag-ibig ng Diyos na iyong tinanggap ay umaabot din sa iba. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napagbulayan sa umagang ito. Salamat sa paalala na kami ay umiibig sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Ang iyong pag-ibig ang naging pundasyon ng aming pananampalataya, ng aming pag-asa at bagong buhay kay Kristo. Panginoong Hesus, naway hindi lamang manatili sa aming isipan ang aming natutuhan, kundi maisabuhay namin ang mga ito sa bawat araw. Turuan mo kaming magmahal tulad ng iyong pagmamahal. Isang pag-ibig na tapat, mapagpatawad, mapagpakumbaba, matiisin at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nagkulang kami sa pagpapakita ng pagmamahal sa aming kapwa. Linisin mo ang aming puso mula sa galit, inggit, pagmamataas at anumang ugaling hindi kalugod-lugod sa iyo. Palitan mo ito ng pusong puno ng habag, kabutihan, kapayapaan at malasakit. Dalangin namin nasamahan mo kami sa aming pang-araw-araw na buhay at sa lahat ng gawain. Naway maging buhay na patutuo kami ng iyong pag-ibig sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho at maging sa mga taong nahihirapang magmahal. Gamitin mo kami bilang kasangkapan ng iyong kapayapaan at biyaya upang ang iba ay makakilala sa iyo sa pamamagitan ng aming buhay. Panginoong, ipinapaalala mo sa amin na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa iyo. Kaya tulungan mo kaming manatiling malapit sa iyo araw-araw upang ang iyong pag-ibig ang patuloy na umagos sa aming puso at maibahagi namin ito sa iba. Bigyan mo kami ng lakas na magmahal kahit mahirap, na magpatawad kahit nasasaktan, at maglingkod ng may kagalakan alang-alang sa iyong pangalan. Habang tinatapos namin ang aming pagninilay, ipinakakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga pamilya, ang aming mga pangarap at mga alalahanin. Patuloy mo kaming gabayan, ingatan at pagpalain. Naway ang iyong pag-ibig ang maging ilaw sa aming landas at ang iyong presensya ang maging aming lakas sa bawat araw. Ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat ay sa iyo lamang magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen.